Nasa halos 200 peraso ng bagong body-worn camera ang ipinamahagi ng Quezon City Police District sa mga tauhan nito sa gitna ng paghahanda para sa barangay at SK elections ngayong darating na buwan ng Oktubre. Pinangunahan mismo ni QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang seremonya, kasabay ng pahayag na 100% na silang handa para sa nasabing lokal na halalan. Gaano kahalaga ang body-worn cameras at yung mga drones in preparation natin sa BSKE election? My answer is very, very important. Sapagkat ang pag-monitor natin sa BSKE is an important aspect of our crime prevention. Dapat talaga nandyan. May mga nagagawa ang body-worn cameras at yung ating mga drones na hindi kaya ng human limitations. For example, yung scope ng nakikita ng body-worn cameras and scope na nakikita ng mga drones ay hindi yan kasing lawak, ay mas malawak yan, should I say, doon sa nakikita ng naked eye ng isang patrol officer. Number two, kung ano yung nakikita ng drone and ng body-worn camera, ay siyempre, nare-record dyan sa mga sistema na nakapaloob dyan sa drone at doon sa body-worn camera. Versus doon sa sa memory recollection ng ating mga patrol officers. At para matiyak naman na magagamit ang maayos ang nasabing mga kamera, pinaalalahanan ni Maranan ang mga tauhan at unit nito na gamitin ng maayos ang mga equipment. Lalo pat ilang oras lamang tumatagal ang baterya ng mga ito at hindi masayang ang mga kuhang recording para sa epektibo nilang monitoring kontra kriminalidad. It's true na yung ating mga body-worn camera ay merong battery capacity lang. And itong ating body-worn camera on the average ay merong 5-hour battery life capacity. So, kung malobat man yan, it is the responsibility of the personnel using it to charge. But before niya ma-charge or pag nakita niya lobat na, he must call our command center para impormahan na i-charge niya yung body-worn camera for record purposes. So, meron talagang capacity lang yung mga battery. Yan. Nevertheless, meron namang mga spare batteries na nakahanda tayo in the event na kailangan talagang palitan. Samantala bukod sa body cameras, inilunsan rin ng kanilang pinakabagong District Anti-Crime Reaction Team o DART ng QCPD na gagamitin naman sa pagpapatrolya sa iba't ibang lugar sa Quezon City ngayong election period. Iginiit ni Maranan malaking tulong ito sa kanilang kampanya kontra kriminalidad at iba pang uri ng illegal na aktibidad at mga insidente gaya ng road rage. Aminado ang PNP na ang kakulangan ng kanilang mga tauhan sa mga lansangan ang posibleng dahilan kung bakit may mga nakakalusot pa rin na mga kaparehong insidente sa daan. That is one of the purpose kung bakit kinreate natin tong District Anti-Crime Reaction Teams. Itong mga ito ang talagang magpapatrolya ng todo dito sa Quezon City. Sapagkat maganda na yung ating response time, yung 3-minute response sa crime, talagang almost na perfect na yan ang mga tao natin. But I would like to couple that with intensified police visibility and yung prevention aspect gusto naming palakasin. Sapagkat yung 3-minute response, reaction yan, reactive. So pumunta tayo dun sa sana wala na kaming re-respondihan sapagkat napiprevent na natin. So this is part of our intensified preventive measures para mabawasan yung commission of crime. And tama ka, ito ay magagamit din para mapigilan yung mga road rage incidents. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang Quezon City mula sa anumang uri ng karahasan o election-related incidents mula pa noong filing of candidacy. Bagay na ikinatutuwa nila ito dahil sa pakipagtulungan ng publiko at mga politiko sa mga regulasyon at mga ipinagbabawal ng COMELEC ngayong panahon ng halalan. As of now, green category tayo and the QCPD will work very hard to maintain our green category. Gagawin namin ang lahat namin makakaya with the use of technology, sapagkat alam naman natin, tanggap naman natin ng lahat na ang teknolohiya ay talagang nakakatulong sa pag-maintain natin ng peace and order. Sapagkat ang QC Police, yun ang aming sinasabi ngayon. Ang QC Police ay makabagong pulis sa makabagong panahon. Yung makabagong panahon is by using technology in the performance of our duty. Ayan, nandiyan na ang mga body-worn cameras, nandiyan na ang drones,
ang aming very high-tech na command centers. So malaking tulong yan para mapanatili natin yung kaayusan, kapayapaan ng Quezon City Police District. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nagulat Paul Montibon, SMNI News.